Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang bumabiyahe para sa trabaho, para sa eskwela, at higit sa lahat, para mabuhay. Sa isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla, ang transportasyon ay hindi lamang ginagamit upang mapadali ang pagpunta sa ating patutunguhan. Ito ang ugat ng pang-araw-araw na buhay. Pero sa taong 2026, ang ugat na ito ay tila patuloy na humihina. Mas lalong bumibigat ang trapiko. Tumataas ang presyo ng krudo at ang modernisasyon na para sa nakararami ay hindi pa rin abot kamay. Sa dokumentaryong ito, ating alamin ang tunay na kalagayan ng transportasyon sa Pilipinas. Hindi lang sa datos, kundi sa karanasan ng mga taong araw-araw na nakararanas nito. Sa papel, may pagunlad. May mga bagong tulay, riles at terminal projects na isinusulong ng pamahalaan. Pero kung lalabas ka sa kalsada, ibang kwento ang maririnig mo. Sa Metro Manila pa lang, araw-araw nang sinasalo ng commuters ang matinding traffic, siksikan sa jeep at hindi tiyak na oras ng biyahe. Ang tanong, sapat ba ang pag-unlad sa papel kung hindi naman ito ramdam sa kalsada? Ngunit, higit pa sa datos at ulat, ang tunay na epekto nito ay nararamdaman sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Para mas maintindihan ito, narito ang mga tinig ng mga kabataang araw-araw na sumasakay at naglalakbay. May mga araw na mas mahaba pa ang biyahe kaysa sa pag-aaral ko. Kaya nakaka-drain mag-commute, kaya pagdating ko sa high school, nakakapagod. Public transportation is unpredictable. Minsan, mas mahaba pa yung oras na ginugugol ko sa pagbiyahe kaysa sa mismong pag-aaral. Kaya wala akong choice kundi maghintay ng matagal o di kaya magbayad ng mas malaki para makauwi ako agad sa aming tahanan. Minsan maaga akong umayos ng bahay, pero nahuli pa rin ako. Dahil sa mahabang pila, sa terminal o bus, and sa sobrang haba ng trapiko, kaya pagdating sa trabaho, ay pagod na pagod pa rin ako. Minsan na-experience ko na maghintay ng halos 1 oras para lang sa aking masasakyan. Nakaka-stress siya lalo na kung malilate ka na sa trabaho at sa school. Alam mo yung pinakamahirap na part? Hindi lang yung traffic nakakapagod din. Pagdating mo sa school, nahihirapan ka mag-focus. Nakaka-affect rin po sa performance ko. Habang pinapakinggan ko sila, isang bagay ang malinaw. Ang transportasyon sa Pilipinas ay hindi lang problema ng kalsada. Problema ito ng araw-araw na buhay. Ayon sa Japan International Cooperation Agency, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas araw-araw dahil sa traffic congestion pa lamang. Hindi nagtatapos sa kalsada ang epekto ng transportasyon. Sa edukasyon, naaapektuhan ang attendance at performance ng estudyante. Sa kalusugan, polusyon, stress at pagod ang araw-araw na kasama ng mga commuter. At sa ekonomiya, mas mahal ang produkto, mas mabagal ang galaw ng negosyo. Pero may mga solusyon na maaaring magbago ng sistema. Mas pinalakas na mass transport system, mas mabilis, mas maayos, mas abot kaya. Sustainable transport, bike lanes, electric vehicles, at pedestrian-friendly cities. At isang mahalagang punto, hindi dapat maiwan ang mga jeepney drivers sa modernisasyon. Tandaan natin, ang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa tao. Ang transportasyon sa Pilipinas ay kwento ng pagod, pagtitiis,
at araw-araw na pakikipagsapalaran. Ito rin ay kwento ng pag-asa na sa tamang solusyon, tamang pamamalakad at kolektibong pagkilos, maaari itong magbago. Ang tanong ngayon, handa ba tayong baguhin ang biyahe ng bawat Pilipino?